may mga tao talagang nahatakin ka pababa. So, pagtungtong ko ng college, isa talaga sa pumigil sa akin is yung ex ko. If you really love someone, kailangan nyo sila suportahan ba para sa kanila, sa development nila. Huwag nyo sila pigilan. Iba talaga kapag may lisensya ka. Iba yung coach na through experience lang. Iba yung coaching na naging player ka lang. Gusto mong maging coach, dapat open-minded ka. Dapat andun yung accept mo sa mga critics kasi yan yung mga bagay na makaka-help para ma-develop ka as coach. Sa akin din talaga is to educate more coaches sa amin para tuloy-tuloy. Kahit ako lang yung nakatake sa coaching course. Hey mga bay, ako si Coach Nash, isa ka football coach nga naipangandoy na makatabang, maka-inspire mga bata gamit ang football because football changed my life. Ngayon, yung first session ng Storya Tabay Podcast. Ang Storya Tabay Podcast will focus sa coaches and athletes. They will share their experiences, life experiences, and an athlete or sa coach sa Storya Tabay Podcast. Sino nga ba si Coach Nashi? Ako pala si Ignacio III D. Casino from Hasaan, Misamis Oriental. I started playing football when I was grade 4. Before I started playing football, ang first sport ko talaga is chess. Dahil sa papa ko. And also dahil sa mama and siblings ko. Chess kasi yung nahiligan nila talaga. At young age, na-introduce sa akin yung chess. Yun yung naging first sport ko. So, nag-represent ako sa school namin during district meet and unit meet. Hindi na ako nakapaglaro sa provincial meet dahil mas may magaling pa talaga. Doon pumasok si football sa buhay ko. So, grade 4 ako noon. May mga friends akong naglalaro talaga ng football. Way back pa talaga. Naglalaro kami ng football with my friends. Yung sipa-sipa lang ba? Yung parang pointed lang lahat ng sipa kasi wala kaming idea sa inside of the foot or sa knuckle or sa outside of the foot. Wala pa talagang proper kicking. Ginagamit pa namin noon bola na basketball. Sobrang tigas, tapos mabigat. But yun, sipa-sipa lang kami. But sa school, may team talaga na nag-represent talaga sila. So I have those friends na nasa football team. Dati natatakot talaga akong maglaro ng football with them dahil sobrang terror ng coach nila. Si Sir Glenn Duong, for sure lahat ng mga students na nag-aaral sa Hasaan Central School, kilala siya. He's the guy na disciplinarian talaga ba? He's the guy na kinakatakutan sa buong school. Hindi ko alam dati na sobrang bait pala. He guided me sa football. Isang hapon, naglalaro yung mga friends ko and nagtitraining sila for their provincial meet. Napunta yung bola sa akin, tapos sinipa ko lang. Binalik ko sa kanila. Tapos nakita yun ni Sir Glenn. Siguro, napalakas yung sipa ko that time. So, siya yung nakita talaga na may potential ako sa football. Siguro, malaki din ako kasi sobrang taba ko dati. Tapos, yun, nagtitraining na ako sa kanila, kasama. But hindi ako nasama sa provincial meet. After a year, pumayat ako dahil nag-extra talaga ako. Extra training. Kasi gusto kong makapag-compete sa mga players ni Sir Glenn that time. Kasi may iba, magagaling talaga. Mabilis tumakbo, malakas sumipa. Ako sobrang taba ako. I don't have really that much friends in the school. So, may few friends lang ako. Dahil sa football, nadagdagan. Football changed my life talaga. Doon talaga nag-start lahat. Kasi Sir Glenn talaga isang tao na naniwala na I have that potential to excel. I have that potential na kaya kong maglaro talaga in the higher level. Siya yung nag-push talaga sa akin that time. Also, my mother, yung the best supporter talaga. May mga tao naman talagang hindi nagsusupport sa atin, lalo na sa family side. Ayaw nila ng football dahil ano daw makukuha sa football, sipa-sipa lang daw. Ganun talaga yung buhay. May mga tao talagang nahatakin ka pababa. Kaya laban lang, tiwala sa sarili, work hard towards your dreams. Kasi walang ibang gagawa niyan kundi kayo, ikaw. So yun, grade 5, grade 6, nakapaglaro ako sa provincial meet. Unluckily, may mas magagaling talaga. Sila Richard Talarok, sila Nimrod, sila Paulo. Yan yung mga nakakalaro namin during provincial meet. Sila yung mga kasabayan ko ba. Tapos, I didn't expect na dahil sa football, mag-iiba lahat. Kasi pagdating ng high school, wala talagang football team sa school namin. Nagplan na talaga ako dati na lilipat na lang talaga sa city kasi andun yung football eh. But andito yung mga friends ko. So, nagstay ako. So, gumawa na lang ako ng paraan para makagawa ng football team sa school namin. First year, second year, nakakapag-compete pa kami dahil sa principal namin doon and then may sports coordinator kami na supportive din talaga sa amin. Not only football but also basketball and other sports. During third year and fourth year ako, doon ako nakapaglaro sa regional. Nasali ako sa selection. Kasi dati,
selection talaga. Kahit nasa 4th place, yung coach nakita ka na may potential, kukunin ka talaga para sa team, para maging solid kayo ba. Right now kasi ang alam ko, wala nang selection. Kung sino yung manalo na team, lahat yun sila. Isang team sila, walang matatanggal. Dati may matatanggal. So after high school, decide ako na mag-aral sa Manila. Kasi andun yung kakilala namin, si Richard Talarok. Naglalaro siya dati sa San Beda High School. Si Richard Talarok pala ngayon is nasa Davao Aguilas. Please support him and sa team. In-invite niya kami with Nimrod and Mervin. So nag-try out kami sa college. Si Nimrod is for high school. After nun, naglaro kami for Pilipinas Cup, U17. Alam ko, nalaro namin si Coach Paulo Bugas nun eh. Sila Nano, sila Van Ray, mga FEU boys. Meron pang incident dati sa Ang Liga. So, those are the past na. Kasi after sa laro, sa labas ng field, magkakaibigan talaga. Yun yung pinakadadas talaga eh. Yung nagbabakbakan kayo sa loob ng field, but after nyan, wala, friends, di ba? Kasi at the end of the day, you're just playing football. You're representing your school or club. Importante, after the day or after the game, you gain friends. Yun yung nangyari sa akin talaga. I gained more friends dahil sa football. Kapag tungtong ko ng college, isa talaga sa pumigil sa akin is yung ex ko. Sorry na mention ko to but yeah, yan yung realidad. Pinipigilan niya akong mag-aral sa Manila dahil siyempre mapalayo, but yun na nga, dream ko yun eh, andito no. Siyempre sinabihan ko siya na kung mahal mo talaga ako, edi suportahan mo ako, ganyan. Alam mo na yung gano'n ng mga linyahan, but ayaw niya talaga. So yun, naghiwalay kami. So yun, yung message ko lang dun sa inyo is if you really love someone, kailangan niyo sila suportahan ba para sa kanila, sa development nila. Huwag niyo sila pigilan. Sobrang bata ko pa dun eh, 16 years old, ganun. Bakit mo pipigilan yung taong mahal mo para mag-grow? Diba? Anyway, those times talaga. Walang regrets. Kasi, importante, you're working towards your dream. Importante, masaya ka sa pangarap mo. And then, you're working hard towards that dream talaga. Importante din, wala ka na apakan na tao papunta dyan. College days, madaming opportunity talaga. May U19 Tinascals, dun ko na nakilala sila Gadia, sila Ace, FEU Boys, sila Van Ray, sila Nano, sila Alec, Coach Mau, and madami pa bang players. Until now, friends ko dahil sa football. So after those years, nag-gain ka na ng experience, madami ka na nakakilala ng mga coaches, nag-give ng advice sa'yo. So as player, kailangan mo talagang extra training ba? Gusto mo talaga mag-improve lalo na sa competitive football. Sa mga panahon na yun, puro football talaga iniisip ko. Ganun pag-aaral, football, balance talaga. Pero yung goal ko talaga ba na maging pro, maglaro sa professional, mag-earn ng pera dahil sa paglalaro ng football. Sarap nun, nag-earn ka ng pera. Yung trabaho mo lang is maglaro ng football, sobrang mahal mo pa yung laro, di ba? The best feeling ever. Tapos yun, paglaro ako sa Pasargad, first division ng UFL. Wala pang PFL, UFL yung league natin, sa professional league. Tapos yun, naglaro din ako sa Forza. Dami akong na-meet ng mga players, like sila Chippy Caligdong. Isa lang kasi yung bahay namin eh. Mga legend yan. Mga idol, sila Dodong, sila Manok, sila Coach Hans. Madami pa bang players. Mga galing talaga. Tapos yun, may team building kami. Hindi ko alam kung sino yung guest speaker na sinasabi nila. Tapos nagulat ako nung lumabas si Coach Leo Arnaiz pala. Small world talaga. After Tinascals, after 2 years, I think, hindi kami nagkita na communication kasi siya yung character coach namin dati. So yun, nagkumustahan kami ganyan, usap-usap. Tapos biglang nagtanong sa akin, ano ba plans ka daw sa buhay? Naging part siya ng Forza as character coach din. Yun, parang narinig niya na nag-uusap kami ni Martin, goalkeeper namin. Nasa Philippine Airlines siya ngayon, piloto. Kung ano daw gusto ko. Siyempre sinabi ko na gusto ko din talaga maging piloto. Since before talaga gusto ko talaga. But alam ko na sobrang mahal. Di i-afford ng parents ko yung pagiging piloto ba. Yun, nung narinig na yung pag-uusap namin ni Martin, sakto pala na may kakilala siya, na mayor, player niya dati, si Governor Ramon Gico III, na may-ari ng flying school, WCC, ATC. So, in-offeran nila ako na pumunta ng Pangasinan, then magturo ng football, kapalit ng scholarship. Yun yung turning point ng buhay ko talaga. Kasi I surrendered playing football professionally para maging piloto. But masaya ako. Hindi naman sobrang sad talaga sa decision ko dahil na-achieve ko na eh. Na-achieve ko na yung paglalaro sa professional. Hindi ako napunta sa mga top teams. But yung goal ko is makapaglaro professionally. Yun yung dream ko before. So na-achieve ko na siya. Yung isang dream ko naman talaga is for my mom. Na maging piloto ako. Yun yung dream ko talaga. So nandun ako sa Pangasinan. Focus lang ako sa grassroots. Doon yung na-develop talaga yung coaching experience ko din.
Kasi ginaguide ako ni Coach Leo paano mag-handle ng grassroots, ganyan. Kung ano naman yung experience ko dati, paglalaro, binibigay ko din sa mga kids. And also, experience ko sa coaching din dati dahil dati naglalaro ako sa UFL. May mga coaching extra. Let's say, if you're playing professionally, may mga sideline. Nung nasa Pangasinan na ako, syempre, andun yung homesick, iba yung lugar eh. Nasanay na ako sa Manila. Dami din ako nakilala doon, mga Bisaya din, mga piloto, mga students na mababait, kahit sobrang yaman, pero sobrang bait. Yun yung talagang bilib ako. Tapos, after Pangasinan, dumating yung pandemic, nag-iba lahat, nag-shift lahat. May mga piloto na nag-stop dahil nag-layoff ng mga empleyado. Tapos yun din yung time na umuwi kami ng province. Doon nag-start yung virtual assistant ko din na job. Dahil din sa wife ko kasi siya, may experience siya during college days niya. So, sobrang dami talagang na-change during pandemic. Change yung perspective mo in life, priorities. Dahil sa pandemic, naging practical lahat ng mga Filipino. So, walang football during pandemic. So, yun, lumubo ito. Taba na natin ulit. Hindi ko inisip na babalik ako sa football ulit. After pandemic, nakadecide kami na lumipat sa Siargao Island. Nag-decide din ako na gumawa ng football academy doon. Nagdala kami ng lahat ng mga gamit namin, dinala namin. But sadly, nung nandun na kami after 7 days, di namin in-expect na may bagyo pala. Yun yung bagyong Odette. Hindi namin in-expect na ganun kalakas. Sobrang lakas talaga. As in, wash out lahat. 2 hours lang yun. Yung mga locals, sabi nila, balik lang tayo mamaya or babalik lang tayo bukas. Lilipas din to. Sobrang lakas ng hangin. Yun yung pinaka-traumatic na nangyari sa buhay ko. Kasi dala namin yung anak namin, si Kilian. Walang maayos na tubig, walang kuryente, walang signal. Hindi namin alam kung ano nangyari. Wala lang, parang naiiyak ako kapag naalala ko yun kasi lahat ng paghihirap namin sa pandemic, yung ipon namin during pandemic, doon namin nilagay talaga, nag-invest kami doon papunta sa isla. So, lahat wash out. So, back to zero talaga kami. After 3 days, doon kami nakalabas sa isla. May pamboat lang kaming sinakyan from Siargao to Hayangabon. Buti may mga kasama din kami from Manila sila. And yun, nagtutulungan-tulungan kami sa cash kasi kailangan namin bayaran yung boat. Ayun, tsaka na lang min sila binayaran nung naka-withdraw na kami dito na sa Butuan. Parang back to zero talaga. After that, daming nangyari din. So, dahil sa bagyo na yun, mas naging matatag kami as couple, as family. So, sipagan lang talaga. Huwag kang susuko. Kasi kapag susuko ka, ikaw yung talo Sa buhay, ups and down yan Walang tutulong sa'yo pag-angat, kundi sarili mo lang. Siyempre, as couple, kailangan ko din tulungan si Rogie. So, both kami, teamwork talaga. After 1 year, na pagsisikap ulit, I message Sir Glenn Duong. Sinabi ko sa kanya yung advocacy ko na offer ng free football clinic para give back sa community ko. So yun, free football clinic every Saturday for 1 month. Naka-decide ako na mag-put up ng football academy dahil nakita ko na andun yung potential ng mga bata, andun yung hunger nila to learn the sport, to learn football. Nakita ko yung sarili ko sa kanila during my elementary days. Andun yung support din ng mga parents, andun din yung support ni Sir Glenn sa advocacy ko. So yun, nag-start yung Agasa Football Academy. Kaya thankful ako sa mga parents, sa mga very supportive parents namin. And also kay Sir Glenn, sa mga nag-sponsor, sa mga tumulong. Now, meron na kaming 25 kids, ages 13 below. Nagpa-plan ako ngayon na magpa-free football clinic ages 4 to 7 years old. Mga kids talaga. Yung mga kids, madali mo talagang turuan yan sila. Mataas yung nila, development years. Kaya nag-start talaga ako sa 4 years old to 7 years old ngayon. After 4 months ng academy, nakita ko yung post na may C-license diploma sa Car Cebu. Siyempre, gusto ko talaga yun since before pa. But busy, sa location, hindi ako makapunta. This time, pinush din ako ng wife ko na punta ka, kuha ka ng lisensya. Yun, pumunta ko ng Car Cebu, kumuha ako ng C-diploma license course. Madami akong na-meet magagaling na coaches. Sila Coach Jinggoy, Coach Noy, Coach Maro, sila yung mga instructor namin that time. Yung mga coaches na matatanda pa sa amin talaga. Sobrang experience ako. Experience ko is sideline lang na coaching, but sila humahawak na ng mga universities. Kaya yun talaga importante. May lisensya ka. May dagdag credibility ka ba dahil sa lisensya mo. Kasi kung may lisensya ka, mas trusted ka. May lisensya ka, andun yung proper way of educating players. Iba talaga kapag may lisensya ka. Iba yung coach na through experience lang. Iba yung coaching na naging player ka lang. Kung ano yung nakuha mo doon or natutunan mong mga drills or exercises doon. Iba. Kasi when you're a licensed coach, you have that foundation and then proper education ba mabibigay sa mga kids. Kasi yung iba, nagbabayad talaga for coaches. Mataas yung bayad for coaches. Bakit? Because of proper coaching. May lisensya yan sila. Kaya mahal yan kasi kita nila na tama talaga yung ginagawa ng coaches. Kaya sobrang importante talaga na mag-take ng license. Kahit first take kayo ng PYCC, next
si diploma. Sobrang ganda. Parang ma-amaze ka na akala mo, yun na yung alam mo dati sa football, pero may mas malawak pa pala. Diba? Yun yung sinasabi ni Coach Noy sa amin dati during our course na huwag kang tumigil matuto hanggat may oras, hanggat buhay ka, matuto ka sa ibang mga bagay. Kung gusto mong maging coach, dapat open-minded ka. Dapat andun yung accept mo sa mga critics kasi yan yung mga bagay na makaka-help para ma-develop ka as coach. Kasi kung walang critics, iniisip mo lang yung sariling decision mo na tama to. Pero sa other side pala or sa ibang perspective is hindi yun pala tama or hindi yun effective. So ngayon, mababalance mo ba? Kung you accept critics, masa-self, mo din, evaluate mo yung sarili mo na, o nga no, pwede pala ganito. Kasi iba't iba talaga yung coaching philosophy. Pero syempre, at the end of the day, we're teaching football for the best of Philippine football. Tayo mga grassroots coaches, andun yung pinaka-mahirap na part talaga. Kasi from zero knowledge, tinuturuan natin yung mga bata to guide them. Kasi kapag dumating yung time na magka-college na sila or sa higher level of football, kung wala talaga yung proper na education sa kanila, sila din yung mahihirapan. Pero kung andun yung proper education, pagdating nila sa higher level, sobrang easy na lang sa kanila. Siyempre, easy na lang din sa coach na nag-handle sa kanila. Kasi yung focus na lang niya is more on tactical na lang, ganun. And then, fitness, but all the basic stuff, andyan na sa lahat sa mga bata. Kaya, I salute lahat ng mga grassroots coaches na naghihirap para mag-develop ng mga players. May iba nga daw, sinasabi nila na pinapirate daw yung mga players. Pero, no comment na lang ako dyan. Kung sa akin lang naman is, sana bigyan din sila ng mga credits yung mga coaches kasi pinaghirapan nila na develop yung mga kids. At syempre, may time talaga na gusto nila pumunta sa higher stage. Hindi naman pwede na pigilan mo yung bata, di ba? Na dito ka lang sa akin, huwag ka na pumunta doon, di ba? So, sobrang pangit no na part dahil pinipigilan mo yung bata na mag-grow, pinipigilan mo yung bata na ma-achieve yung dream niya. Though, andyan ka para tumulong, but dapat naman siguro bigyan natin ng opportunity yung kids na makapaglaro sa iba or sa higher level. Kasi at the end of the day, buhay nila yan. Tayo coaches, we're here to guide them. We're here to motivate them. Kung tayo naman yung ihila sa kanila pababa, sobrang mali naman yun. Diba? Coaches tayo eh. Ginagawa natin to for them. Ginagawa natin to para makaproduce ng mga local talents. But sana wag natin silang pigilan na mag-grow. Wag natin sila pigilan na maglaro sa iba. Sa other coaches naman siguro, sana bigyan naman natin ng credits yung kung saan sila galing na coach. Lahat ng coaches, naghihirap talaga para maka-produce ng local talents. So yun yung after ng si diploma ko, syempre madami na ako nakilala ng mga coaches, madami ako na-learn talaga from them. So yun, after the diploma course, madami talaga ako natutunan. In-apply ko yun lahat sa football academy ko. And syempre, tinuruan ko din yung mga coaches ko kung paano yung proper coaching, kung paano yung proper educating kids, kung paano yung approach. Sa akin din talaga is to educate more coaches sa amin. Para tuloy-tuloy ba? Kahit ako lang yung nakatake sa coaching course, gusto ko din yun i-share sa kanila para mas educate pa yung ibang coaches. It is also the way para mas ma-promote pa natin yung football and then mas matulungan pa natin yung football development sa ating bansa. Masasabi ko lang always para sa mga kids, don't stop believing in yourself, don't stop dreaming. And syempre, paghihirapan mo talaga yung lahat bago mo makuha yung success. Enjoy the process, enjoy playing the beautiful game. Huwag mainit ang ulo, don't engage, hayaan mo sila. Importante, nag-enjoy kang maglaro. Again, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng suporta. Hindi ko to in-expect lahat. Kaya, before we end this, please subscribe, like, and share. Salamat kayo again sa inyong suporta and see you next session.